Ang pangalan ko ay Sofia. 35 gulang ako at may blonde, tuwid na buhok at maayos na katawan, yung tipong laging nakakaakit ng atensyon. Kasal ako kay Felipe at tahimik naman ang aming pagsasama, pero ramdam kong medyo nagkakalayo na kami nitong mga nakaraang araw. Ilang araw na rin kaming walang malapit na sandali kung naiintindihan mo ang ibig kong sabihin at lalo akong nakakaramdam ng paglayo sa kanya. Lagi niyang sinasabi na nagsisikap siyang magtrabaho para sa aming kinabukasan. Pero sa totoo lang, lalo lang kaming nagkahiwalay at nag-iwan ito ng lamig sa aking puso. Isang bagay na dati mainit pero ngayon ay lalo lang lumalayo. Nang banggitin niyang magbabakasyon kami sa isang vacation home para sa piyesta opisyal, naisip kong ito na ang perpektong pagkakataon para magkabalikan kami. Ang bahay ay tila isang kanlungan at sabik akong mag-enjoy sa oras na magkasama kami dahil ramdam ko na malaki ang kakulangan ko sa pagmamahal. Pagdating namin sa lugar, agad akong nabighani sa ganda ng bahay. Luma ito, kakit-akit, at may nostalgic at nakaka-relax na pakiramdam na para bang bahay ng lola mo. Ang tunog ng mga alon at ang banayad na simoy ng dagat ay lumikha ng isang kaakit-akit na kapaligiran. Ang paglubog ng araw ay kahanga-hanga, perpekto para maibsan ang bigat ng mga tensyon na naipon ko. Gayunpaman, wala akong ideya na ang biyaheng ito ay magiging simula ng isang bagay na magbabago sa aking buhay sa hindi inaasahang paraan. Pagdating namin, ipinakilala ako kay Marcos, ang nakatatandang kapatid ni Felipe. Alam kong nakatira siya sa bahay matapos ang isang mahirap na diborsyo, pero wala akong ideya kung sino talaga siya. Ibang-iba si Marcos kay Felipe. Habang ang aking asawa ay seryoso, tahimik, at laging nakatuon sa trabaho. Si Marcos naman ay relax, palakaibigan, at may nangiting nakakabighani na kayang magpasaya sa sinumang nasa silid. Nagbibiro siya para gumaan ang lahat, at tila laging alam niya kung paano ako papagaan ng loob. May isang bagay sa kanya na nakapukaw sa aking kuryosidad. Marahil ito ay ang paraan ng pagtingin niya sa akin ng may atensyon o ang paraan na tila siya'y tunay na interesado sa aming mga pag-uusap. Sa una, naisip ko na normal lang ang ugali niya. Pero sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na pinaparamdam niya sa akin ang mga bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Malinaw na interesado siya sa akin at ito ang nagtulak sa akin na tanungin ang sarili kong damdamin. Ang mga unang araw ay naging tahimik, habang si Felipe ay abala sa telepono o computer para ayusin ang mga isyu sa trabaho. Inikot ko ang bahay o nagpalipas ng oras sa dalampasigan na hinahangaan ang abot tanaw. Sa kabilang banda, laging inaalok ni Marcos na samahan ako, maging sa paglalakad sa tabi ng dagat o kahit sa paghahanda ng tanghalian. May pag-aalaga siya sa akin na parang bago. Napansin ko na lagi niyang inuuna ang aking plato bago ang kanya, pinupuri ang aking ngiti ng biglaan at gumagawa ng mga pagkakataon para humaba ang aming mga pag-uusap. Ang mga ito ay mga kilos na higit pa sa simpleng pagiging magalang at ito ang nagsimulang makuha ang aking atensyon. Sinubukan kong balewalain ang mga senyales na ito, pero tila lalo lang bumubukas ang aking puso sa kanyang presensya. Si Felipe naman ay lalong nagiging abala. Kahit na magkasama kami, hindi lang ito ang kilos, kundi ang paraan ng paggawa niya nito. Napakalumanay at delikado na para bang gusto niyang ipakita sa akin kung gaano ako ka-espesyal. Ang simpleng hawak na iyon, kahit na inosente, ay nagpatibok ng mabilis sa aking puso. Umupo siyang muli pero ngayon ay mas malapit na kami. Ang katahimikan na sumunod ay hindi nakakailang. Sa halip, tila ito ay puno ng lahat ng mga bagay na wala sa aming dalawa ang naglakas loob na sabihin. Sa sandaling iyon,
Napagtanto ko na may nagbago sa pagitan namin. Pagkatapos ng hapunan na iyon, nagbago ang kapaligiran sa aming paligid. Bawat tingin, bawat ngiti ay mayroon ng kahulugan na hindi pa dati naroon. Tuwing magdaraan sa akin si Marcos, nararamdaman ko ang aking katawan na nagre-react sa paraang hindi ko makontrol. Tila mayroon siyang ginising sa akin na matagal nang natutulog. Kasabay nito, nagsimula na rin akong makonsensya. Mahal ko si Felipe, o sa tingin ko mahal ko siya, pero ang atensyon na ibinigay sa akin ni Marcos ay imposibleng balewalain. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na isang yugto lamang ito, ngunit sa loob-loob ko, alam kong mas malalim pa rito ang lahat. At nangyari na iyon. Nanood kami ng langit na puno ng bituin at nag-uusap tungkol sa simpleng mga bagay nang lumapit si Marcos. Bago ako makapag-react, hinalikan niya ako. Ito ay isang matinding halik, puno ng damdamin na nagpamanhid sa akin sandali. Nandoon lang kami, naghahalikan at naghahawakan sa paraang hindi ko pa nararanasan kay Felipe. Nakaramdam ako ng kakaibang bagay. Isang apoy sa loob ko, isang pagnanasa na matagal ko nang hindi naramdaman. Napagtanto ko na si Marcos ay nalulunod din sa parehong tindi, sabik na makuha ako ng buo. Doon sa nakamamanghang balkonahe, naisip kong umurong pero may pumigil sa akin sa loob. Alam kong mali ito, ngunit kasabay nito, pakiramdam ko ay napakatama. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa aming paligid at kaming dalawa lang ang nandoon. Matapos ang halik na iyon at ang pagsuko, ang sandali ay nakaukit na sa akin, isang bagay na imposibleng kalimutan. Tumakbo ako papasok ng bahay, sinusubukang iproseso ang katatapos lang na nangyari. Mabilis ang tibok ng aking puso at ang aking isip ay isang buhawi ng damdamin. Alam kong mali ito, pero kasabay nito, nakaramdam ako ng isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Pagnanasa, tindi, apoy, isang tunay na koneksyon. Habang nakaupo akong mag-isa sa silid, nagsimula akong kainin ng konsensya. Paano ko hinayaang mangyari ito? Nagtitiwala sa akin si Felipe at kapatid niya si Marcos. Ngunit habang mas sinusubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na kailangan ko itong kalimutan, mas naaalala ko ang init ng halik, ang hawak ni Marcos, ang paraan ng paghawak niya sa akin at pagyayakap niya sa akin. Tila may nagising sa loob ko, isang bagay na hindi ko na maaaring balewalain. Kinabukasan, sinubukan kong umakto na parang walang nangyari. Iniwasan ko si Marcos hanggat maaari. Ngunit ang tensyon sa pagitan namin ay halata sa tuwing nagtatagpo ang aming mga mata. Parang tumigil ang oras. Si Marcos naman ay kumikilos ng normal pero may kakaiba sa kanyang mga mata na nagpapakita na alam niya ang epekto na nilikha niya. Si Felipe naman, walang kamalay-malay sa lahat. Inilaan niya ang buong araw sa pag-aasikaso ng mga issue sa trabaho at nagtaka ako kung paano niya hindi napapansin na may kakaiba. Ang beach house na dating kanlungan ay tila masyadong maliit na ngayon para panatilihin ang nangyayari sa pagitan namin ni Marcos. Kalaunan, kailangang umalis muli ni Felipe papunta sa syudad at nandoon ako muling mag-isa kasama si Marcos. Lumapit siya sa akin sa pagkakataong ito na may mas seryosong ekspresyon. Humingi siya ng paumanhin sa nangyari pero inamin niyang hindi niya ito maalis sa kanyang isipan. Sinabi niyang may nararamdaman siya sa akin at hindi niya alam kung paano ito haharapin. Inamin niya na gustong-gusto niyang makasama ako sa isang gabi upang tuparin ang lahat ng pagnanasa na mayroon kami. Sinubukan ko siyang pigilan para sabihin na mali ito, ngunit bago ko namalayan, malapit na naman kami sa isa't isa. Ang pag-uusap ay naging mas matindi hanggang sa ang aming mga salita ay napalitan muli ng katahimikan.
Nagpadala ako sa aking nararamdaman, imposibleng labanan. Mag-isa kami sa silid at ang malambot na ilaw ng mga kandila ay nagpapaliwanag sa aming mga mukha. Ang kapaligiran ay tila naglalapit sa amin. Sa sandaling iyon, hindi inaasahang lumapit sa akin si Marcos at marahan akong hinila palapit. Alam kong hindi ko na kayang labanan ang tindi ng sandali. Gayunpaman, may nagsasabi sa akin na kailangan naming maging maingat. Ang kapaligiran sa paligid namin ay tila lumikha ng isang espasyo kung saan sa wakas ay may labas namin ang lahat ng emosyon na matagal nang kinikimkim. Ang nagsimula bilang isang simpleng kilos ay naging isang bagay na mas malalim, mas makabuluhan. Habang lumilipas ang mga minuto, naging malinaw na may isang bagay sa pagitan namin na nagbago ng hindi na mababawi. Tila sa sandaling iyon, ang lahat ay natural na bumagsak sa tamang lugar. Naramdaman ko na sa wakas ay nakikita at naiintindihan ako sa paraang matagal ko nang hindi nararanasan. Gayunpaman, agad na nagsimulang lumitaw ang konsensya. Alam kong hindi ito tama. Nagtitiwala sa akin si Felipe at kapatid niya si Marcos. Sinubukan ng lohika at katuwiran na ipaalala sa akin kung ano ang nakataya. Ngunit mataas ang damdamin at mahirap balewalain ang nangyayari. Naramdaman kong nahati ako kung saan ang aking puso at isip ay nag-aaway. Kinabukasan, nang magising ako, ang tensyon ay nararamdaman. Bagamat sinubukan kong umakto ng normal, bawat salita ni Felipe ay tila nagpapaalala sa akin ng ginawa ko. Si Marcos ay umiiwas din sa pakikipag-ugnayan sa mata na para bang alam niyang nagbago na ang lahat sa pagitan namin. Si Felipe naman tila masyadong abala sa sarili niyang mga problema kaya hindi niya napansin ang tensyon sa hangin. Nang magkomento siya na tila mas nagiging malapit kami ni Marcos, lalo akong nakonsensya. Sa isang pribadong pag-uusap, tinanong ako ni Felipe kung may bumabagabag sa akin. Napansin niyang tila malayo ako at tinanong kung may problema ba sa pagitan namin. Nagsinungaling ako, sinabing pagod lang ako at naglalaan ng oras para mag-relax. Ang konsensya na naramdaman ko sa sandaling iyon ay labis. Si Marcos naman, tila gustong lumayo. Marahil ay sinusubukang harapin ang kanyang sariling konsensya o ang takot na may matutuklasan. Ang beach house, na dating tila isang kaaya-ayang kanlungan, ay puno na ngayon ng mga sekreto. Alam kong may kailangang magbago, ngunit hindi ko alam kung paano. Nang bumalik kami sa bahay, iniwan namin ang beach house, ngunit ang mga alaala ng biyaheng iyon ay nanatili sa akin. Mahal ko pa rin si Felipe, pero pakiramdam ko ay may nagbago sa aming relasyon. Ipinakita sa akin ni Marcos ang isang bahagi ng aking sarili na hindi ko alam, at iyon ang nagtanong sa akin ng maraming bagay. Naglaan ako ng mga araw sa pagsisikap na maunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ito ba ay isang sandali lamang ng kahinaan? O ito ba ay isang sinyales na ang aking kasal ay hindi kasing tibay ng aking iniisip? Hanggang ngayon, nagtataka ako kung tama ba ang ginawa kong desisyon na itago ang lahat. Isang bagay ang sigurado, ang gabing iyon sa beach house ay mananatiling nakaukit sa aking alaala, tulad ng isang sekreto na hindi ko maaaring ibahagi sa kahit sino. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Mag-iwan ng komento at sabihin sa amin kung ano ang naisip mo at kung naranasan mo na rin ang katulad na bagay. Ibahagi ito sa amin. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel at i-activate ang bell para hindi mo ma-miss ang anumang bagong nilalaman. Dito, lagi kaming nagdadala ng mga kwento ng buhay, mga pagmumuni-muni, at tunay na mga karanasan, lahat ng may labis na katapatan. Salamat sa panunood hanggang sa dulo at sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Magkita-kita tayo sa susunod na video.